Today, I am Irishle Ana Rosa from Group 2, Section A. We are here to interview one of the professional nurses at SPCMC about decent work and employment in the context of NCM 120. He has been working as professional nurse for the past 15 years and is currently ICU supervisor. Good afternoon po, sir. Ako po si Leana Rosa and welcome po sa aming interview. So, the first question po. Can you please introduce yourself and provide some background on your nursing career and experience po? Okay, my name is Ronel Hernandez, 37 years old. 15 years of experience as a staff nurse here in San Pablo Colleges Medical Center. Graduate ako ng SPC 2007. Then since then, 2008 na ako pumasa, nagtrabaho na ako dito. And then I've been working in clinical area since 2015, and then after noon, ICU na ako until now. And then currently, I am the supervisor of the CCU. Sir, for the next question naman po, how would you define decent work in the nursing profession and why is it important? Being a nurse is a decent work na kasi ang hinahandle natin is buhay ng tao. So, pagiging nurse mo pa lang, kaya ka estudyante pa lang, dedication na ang hinihingi sa inyo. After ng schooling nyo, before the exam pa. Kasi nga, ang pinaghahandaan natin is buhay ng tao, hindi madali ang trabaho. Dedication is very important for our profession kasi nga ang ating hinahandle, ang ating trabaho is buhay. So, ayun ang importante matutunan isang estudyante, dedicated sila sa trabaho na hindi napilitan, hindi dahil gusto lang ng kung sino-sino, dapat talaga nasa puso mo yun. Katulad ko, for example, ako na lang ha. Di ba sabi ko, hindi ko first choice ang nursing. Engineering ang gusto ko because para related sa business namin dahil kami may shop. Second choice ko ang nursing. And then, ang goal ko lang talaga noong time na yon is makagraduate. Hindi ko lang may board exam. Kaya nakailan take din ako. As the years goes by, naisip ko na kailangan ko palang tapusin. Kasi na-start ko na. So nag-aral ako, nagkwento ko na naman dati sa inyo na yung experience ko bilang isang nurse, na dumaan din ako sa pagsubok ng mga ginawa ko, na-experience ko sa pagkuha ng board exam. And then yung mga ginawa kong kung paano ako nakapasa, yung mga struggles ko nung ako'y nag-aaral. And then, ayun nga, nasan ako? Mga struggles mo, sir. Yeah, struggles ko yung sa pagiging sa board exam na sinabi ko nga na hindi yun ang first choice ko. And then habang tumatagal, nagugustuhan ko na yung trabaho. Ganun naman usually. Tayo naman din lang tayo sigurado kung anong gusto natin hanggang sa ma-experience mo. And then doon ko na-realize na ito pala siguro yung calling ko kumbaga as being a nurse na maging nurse dito sa Pilipinas. Tsaka hindi lang sinasabi ko, usually nag-nurse ang mga Pinoy dahil gusto nila mag-abroad. Ako isa sa masabing dedicated ba o talagang loyal sa country natin kasi ako na lang yung hindi naalis. Ang reason ko din naman is isang factor dyan siguro is dahil nga family, wala naman nag-upload sa amin. So, hindi rin ako na kumbaga nausuhan o wala talaga sa plano ko ang pag-abroad. Gusto ko na talaga dito sa Pilipinas. Dahil so yun din siguro ang reason kung bakit hindi ako nag-abroad. So, next question po is, what are some common challenges that nurses face in terms of decent work and employment in the healthcare industry? Unang-una dyan ay yung workload. As a nurse, pressure lagi nandyan. Kung sasabihin mo na pagiging nurse is makabuhay ng isang pamilya, hindi. Kaya nag-abroad yung iba. Ngayon, tatanong mo?
challenges po that nurses face in terms of decent work and employment in the healthcare industry. Ayun nga, tumating yung big challenge na isang healthcare profession, yung nagkaroon ng pandemic. Dati naman wala noon. So talagang buhay ng nurses nakataya. Kasi sino ba aasahan ng mga taong na nagka-COVID, kundi tayo mga nurses ang inaasahan nila. Doctor and nurses. So yun yung big challenge na pinagdaanan as a being nurse ngayon. Isa pa is yun nga, yung salary, isa pang ano dyan, pagiging nurse. Para sabihin nila, sapat ba yung kinikita mo bilang isang nurse? Dito sa Pilipinas kayo iba, yun ang reason na nag-abroad. Kaya isang challenges na nakikita. Ayun ang challenges ng buong ng Pilipinas. Isa dyan is yung salary. And then compensation ng nurses. Compensated ba tayo dito sa Pilipinas? Ayun ang isang issue dito sa atin. Ayun nakikita ko yung challenges ng isang professional nurses dito sa Pilipinas. So, sir, how has the nursing profession evolved in terms of employment conditions and job satisfaction over the years? Ayun nga, gaya nga sabi ko, isang challenges dyan is yung salary, number one. Yun naman ang angal ng mga nurses ngayon, salary. Ang malaking ano dyan is yung nag-increase ang salary. Kasi kung hindi ka sasabay sa trend ngayon, mawalan talaga ang Philippines ng mga nurses, pupunta sila sa abroad. But yung salary competition kasi hindi nila kaya tapatan yung sa abroad. So ang ginagawa nila, nagbibigay sila ng compensation. Tulad ko, as experience ko, sabihin ko na lang din dito, nag-start ako dito, ang salary ko is every 15 days, 3,000. 3,500 ganyan, 15 days. So parang 6,000 lang per month. So ngayon, sumasweldo ka ng parang 15,000 per 15 day, ganyan. So malaki. Siyempre, expenses din naman, tumataas din. Pero nakita mo yung trend, noong time namin talagang maliit. Pero, kami noong time na yon noong 2008, nakapag nakalabas pa kami. Usually nakaipon ako sa 3,000 ngayon. Yung 1,000 sa bahay, 1,000 ipon, 1,000 gastos. Nakaipon ako ng time na yun. So, ngayon, sabi nga nila, paglaki ng iyong income, paglaki na din ng iyong gastos. So, ayun, ang isa sa challenges na kinakaharap ngayon yung sa salary. Ayun din ang laking improvement dito na sana magtuloy-tuloy. Yung mga benefits katulad nung sa HEA, bigay ng government na hindi hanggang ngayon di pa dumarating. Na sana ipakuha na namin. Malaking yun, malaking factor yun dahil nga sa pandemic na experience ng healthcare profession ngayong taong ito. Good afternoon, sir. Next question po ay, can you share some insights into the opportunities for career advancement and professional development in nursing? So, ngayon, sample ako. Hindi lang ako nurse ngayon, and then kumuha din ako parang development as a nurse, yung kukuha ng master's degree na para ma-enhance yung kaalaman natin bilang isang nurse. Hindi lang tayo nurse. So, gusto mo kumuha ng professional degree, so pwede rin naman. Isang advantage yun sa pagiging isang nurse. And then, saan pa ba? And then after noon, kasi lahat naman tayo dapat may tina-target every. Katulad ko, kung ikaw ay nagsimula ng staff, so habang tumatagal ka, syempre may tina-target ka na para umangat sa iyong profession. Maging staff, then kung tatargetin mo, maging after 2 years, maging head nurse ka. Like yung ginagawa natin ngayon, na dapat yun ang hihit yung goal. Hindi yung stop lang ako hanggang ganito. No. Kung mag-abroad man kayo, i-achieve nyo na maging head nurses kayo doon. At least yung development growth at saka yung inyong nalalaman sa pagiging nurse nyo is nagbubunga o lumalawak. So ngayon sa akin bilang ginagawa ko yun nga ang aking professional growth is yung nagmamasteral ako and then nag-CCI nga ako pa-part-time CI as part of sharing din nila ng knowledge na gain ko from 15 years of experience. And then sabi nga sa teacher namin kung after mo mag-PhD ka. After ng kasi kasama sa professional growth ng isang mga tulad nating nurses.
Sir, in your experience, what strategies or skills have helped nurses secure and maintain decent employment? So sa aking experience, yun nga, experience ko sa field. Iba din kasi yung learning sa schools, sa books, yung sa experience mo sa actual, okay, iba. Kasi depende rin yan sa situation. Hindi mo lahat ng bagay na nababasa mo sa libro is ma-apply mo sa tunay na buhay, kumbaga. So, as days goes by, na pag-duty niya sa ospital, may mga bago kayo natututunan, kayo na yung gagawa ng techniques ninyo or diskarte, kumbaga, sa pag-duty. So, doon mo ma-improve yung mga techniques na gagawin mo sa araw-araw na pag-duty para mapadali yung iyong trabaho as a nurses, as a profession. Ayun lagi ang mahalaga, yung may diskarte ka sa pag-duty, tsaka lagi mawala ang common sense sa pag-duty. Kasi yung mga maliliit na bagay, yung simpleng bagay, kaya pag sinasabi ng doktor na napakasimple na bakit niya gagawa. Kasi ang alam mo, kung ano lang sa libro, hindi mo dinidiskartihan, kasi yun ang alam mo. So dapat din may magaling ka sa diskartihan pagdating sa pag-duty sa hospital. What are some of the key factors that influence job satisfaction and retention among nurses? Ngayon ay gaya sabi ko, salary and then compensation nurses dito sa Pilipinas. So, kasi hospital usually dito sa Pilipinas, mas malaki ang salary ng government kaysa sa private. Ang ano lang doon, ang negative lang doon is yung workload. Pag nagtrabaho ka sa government, madami ka pasyente. Pag nagtrabaho ka sa private hospital, mas konti ang pasyente mo, but yung salary mo hindi ganun kalaki. Kaya yung iba, dami nag-aaral sa government. Ang competition kasi dito sa mga private hospital, kasi yun naman ang ngayon ang tinitignan, salary. Sa ibang hospital, mapapansin nyo, may offer na ganito, mas malaki ang salary, may offer na ganito. So depende na lang sa nurses kung saan kayo. Usually yung iba, kunwari malayo ka dito sa hospital na to, kaya pupunta ka dun sa ibang hospital. Yung iba naman, nag-train dito dahil maganda yung training dito kasi as certified din yan. Pag nag-apply sila sa ibang bansa, experience, maganda ang resume nila. Ganun. So, ang number one dyan is salary. Tsaka compensation sa nurses. Pagandahan na lang ng offer para mag-stay, mag-offer. Katulad ko, hindi naman ganung kalakihan ng sweldo ko. Nag-stay ako dito kasi nga, minahal ko na yung trabaho at saka yung hospital. Kaya naman, kahit na anong taas pa o baba ng sweldo, hindi ako naalis. Kaya ang ginawa ko, nag-part-time ako para at least meron akong bagong ginagawa. Hindi ako yung meron times na talagang maisip mo na, parang routine na, ganun sa sobrang tagal, 15 years. Routine na kasi ang ginagawa mo, kaya mag-isip ka ng paraan, paano ka mag-grow. So, ayun nga, sabi ko kanina, professional growth, ang ginawa ko, nag-masteral ako, and then part-time CI ako. Ganun. Are there any specific legislative changes or initiatives that you believe would improve the all-over worker environment and employment conditions for nurses? Meron. Ang gawin nila yung salary grading ng government sa private. Kung ipapatupad nila yon, alam ko malapit ayun ang pinaplano to make it compensation nga sa mga nurses as sa private. Kaya nga nasabi ko, iba ang rate ng hospital government sa private. So para nga magtagal ang isang nurse hospital, yung salary standardization ang isang magandang ibatas para at least yung mga nurses dito sa Pilipinas pantay-pantay. Sir, how has the COVID-19 pandemic affected employment conditions and the overall well-being of nurses, and what lessons can be learned from this experience? So yun nga,
yung pandemic kasi so wala pang alam. So lahat kami takot nung dumating yung pandemic dahil nga sa unknown treatment and unknown sakit. So ayun yung naging big challenges na naranasan namin sa nurses noong time ng pandemic. So as the years goes by na nade-develop yung vaccine, nagkakaroon kami ng kumpiyansa na parang lalabanan to. Ang isang risk doon is yung mga nurses na hawa na sa COVID. And then, yung mapalayo ka sa pamilya mo because na-isolate kami kasi nga noong pandemic nawala ang transportation. So, kami noon, nagstay kami sa hospital. Usually, lahat halos ng hospital sa Pilipinas meron ng ginawa. Mga nurses hindi na nauwi. Nag-stay sila sa hospital para hindi na sila hahawa sa pamilya nila kasi uwi sila. Ayun ang isang mga challenges noon. But luckily enough, noong time ko, nung kasagsagan ng pandemic, hindi ako nagka-COVID. Nagka-COVID ako nung hindi na siya uso. Parang may vaccine na nung time na yon. Last December 2022 nung ako yung nagka-COVID. So, luckily, buti na lang talaga, salamat ako. Nung time na kasagsagan, hindi kami na tinamaan ng COVID. So, yun ang big challenges. Ingat na lang sa ang ginawa namin noon, talagang protect PPE, complete ang PPE namin yung time na yon. And then every uwi ng usually dyan ako natutulog sa school nung time ng pandemic. Every uuwi, uuwi dyan sa school na naliligo as in para lang maiwasan yung transmission ng COVID kasi nga ang time na yun mahirap pa ang labanan. Yun ang naging challenges. Tsaka yung ang isa doon is yung malayo ka sa pamilya. Kalaban mo, alaga ka ng iba, yung pamilya mo syempre inaalala mo din yung time na yun. Kaya mahirap. At least, lampasan. Sir, for the last question po, what advice would you give to nursing students like us to prepare for a successful and fulfilling career in nursing with an emphasis on decent work and employment? Yan, like I said before nga, bago kayo tumuloy, tanungin nyo sarili nyo, ito ba talaga yung gusto ko? Kasi nga, sabi ko sa inyo na hindi madali ang trabaho ng nurses kasi buhay ang hawak natin. Magkamali ka ng isa, buhay pwedeng mawala. Hindi katulad ng ibang trabaho na pag nagkamali ka, sorry, gagawin ko na lang, i-repair ko na lang. Sa atin, hindi. Magkamali kang bigyan ng gamot, mamamatay ang pasyente mo, pwede ka ng application. Kaya nga tinuturo sa inyo sa school, bago kayo mag-nurse na alamin nyo yung mga dapat yung gawin. Kasi nga, pag nagkamali kayo, ito yung, nakikita namin kasi yung mga pwedeng mangyari. Ayun ang pinapaintindi namin sa mga nurses na bago na dapat ay alam nyo lagi yung basic. Usually doon naman tayo nag-isimula, basic ng isang nurses, ano ba yung mga basic na gagawin. And then, dapat nyo talaga mahalin yung profession nyo. Hindi lang dahil sa impluwensya ng ibang tao, hindi lang dahil nausuhan, nagustuhan, dati sa puso nyo. Kasi kung wala sa puso nyo ang pagtrabaho bilang isang nurses, ay might as well, mag-change na lang kayo ng career. So, siguro naman naisip nyo na kasi 4th year na kayo. Sunod nyo na kasi, kuha na lang kayo ng exam. Lisensya na lang, tapos nurse na kayo. So, ayun, importante. Love your profession. Kung yun ba talagang gusto nyo, then the rest will come to you. Lahat ng gusto nyo magagawa nyo. Basta sa puso nyo lang. Mahalin nyo yung profession nyo. Yun ang sabi ko. Thank you po, sir. So, dito na po nagtatapos yung interview namin.